Narinig ito, taos-pusong pinayuhan ni Yipiang, pinayuhan kitang huwag hamanin ang mga panuntunan. Hindi naniwala si Musashi at inutusan ang kanyang subordinate na lumipad palabas. Kaya, isang tao ang mabilis na lumabas, sumisigaw, subukan mong pigilan ang lolo mo. Tumawa siya na parang baliw at sumugod patungo sa barrier. Pagkalampas niya, flash, sumiklab ang isang liwanag at nagpasya ang kanyang kamay at paa na iwan ang iba pa niyang bahagi at mag-isa. Tiningnan ito ni Lucy at hindi makapaniwala, napabulalas, paano ito nangyari. Nasaksihan ito, agad na inilagay ni Musashi ang kanyang kamay upang pagalingin siya, sinabing, umatras muna kayo. Napakalakas ng formation na ito. Huwag kayong sumugod bago natin ito masira. Hinawakan ng idiot ang kanyang nasugatang braso sa sakit, sumisigaw ng malakas. Isang minuto, mukha siyang butiki na naputol ang mga paa. Pagkatapos, bam, tumubo ang bagong kamay at paa. Ang taong ito ay nagpapatubo ng mga paa ng mas mabilis kaysa sa butiki na on steroids. Nakita niyang tumutubo ang kanyang mga paa at sumigaw, nailigtas ako. Buti na lang may power ako ng mga ancient ones. Pagkatapos ay sinaman niya ng tingin si Yipiang at minura, anak ng. Pagkatapos ay umakyat siya pabalik sa kanyang pwesto. Hindi napigilan ni Monk Fanshu ang magulat ng nasaksihan ito, holy moly. Ang bilog na basta-basta lang iginuhit ni sect leader Yipiang ay talagang napakalakas. At si Susha, yakap-yakap si Grandpa Ying, ay sinabing, Grandpa Ying, ayos lang po. Kaya na po kitang protektahan ngayon. Nagpatuloy si Yipiang, magpapatuloy ako sa pagpapaliwanag ng mga panuntunan. Ito ay isang laro para sa akin upang sanayin ang aking disipulo, at kayong tatlo ang mga props. Ang disipulo ko, si Susha, ay papasok sa bilog na ito at tatanggapin ang inyong hamon. Kung kaya ninyong talunin ang disipulo ko, kayong tatlo na umaasa sa mga demons at nagtataksil sa sangkatauhan, maaari kayong manalo ng pagkakataong mabuhay. Ang kabuoang oras ay 2 incense sticks. Babala, sa kalahating incense stick, liliit ang bilog ng isang kapat. Mag-ingat, Susha, tungkol sa iyong mga panuntunan, natatandaan mo ba? Si Susha, na umiiyak at nakayakap sa kanyang lolo, ay lumingon at sinabing, naaalala ng disipulo. Sa unang incense stick, kaya ko lang magtanggol. Sa pangalawang incense stick, kaya ko nang sumalakay. Naramdaman ng mga taong nakikinig sa mga panuntunan ng laro na parang naglalaro sila ng chicken sa tabi ng bonfire. Galit na sinabi ng madilim na taong iyon, depensa lang. Nagpapatawa ka ba sa amin? Niyuyurakan mo ba kami? Natahimik ang 3 Holy Knights at si Luay, nag-iisip. Pinaalalahanan ni Musashi ang kanyang master, ang maliit na formation na ito, master, ay hindi magiging simple. Habang nasa defense phase siya, mabilis siyang patayin. Ngunit pagkatapos lang niya sabihin iyon, hindi inaasahang sumulpat si Susha, unlimited defense magic. Nakita ito, pinagsama-sama ng mga scrubs ang lahat ng kanilang enerhiya at sumugod, nagpaplano na ambush siya. Si Batang ay nagpatawag ng Holy Master sa kanyang kabayo. Pagkatapos ay lumitaw ang isang golden lion sa likuran niya. Ang taong ito, puno ng sigla, ay nagtaas ng kanyang talim at sinabing, maghanda kayong mamatay. Pagkatapos ay ipinadala niya ang atake patungo kay Susha. Ngunit laban sa atake na ito, walang nangyari sa kanya. Nag-focus si Susha sa pagpapalakas ng kanyang power at sinabing, sige. Nakita ito, maingat niyang sinabi, ang aking Overlord Sword Shi ay wala na naman. Mukhang kailangan kong lumaban ng maingat. Nasaksihan ang kanyang mga aksyon, nawalan ng salita ang kanyang disipulo, si Yipiang. Sinabi niya, hindi man lang naglalagay ng anumang defensive magic si Susha sa sarili niya, inaabuso lang niya ang kanyang malakas na mental power. Paano siya masusugatan ng sinuman? Ngunit si Susha ay nag-iisip pa rin ng sobra, sinasabing, hindi pa rin ligtas. Pag-isipan ko, Light Shield, Fire Reflection Wall, Wind Immunity, Resistance. May kulang ba? Mga special traps. Bahala na, isang layer pa. Napakasakit ng ulo maging isang mage. Nagplano ang lalaki ng sneak attack,
sumisigaw, habang nakatali ka, papatayin kita. Pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang Thunderstar Shattering Blade sa defense ring ni Susha. Tiningnan ni Susha ang kanyang tanggang galaw at sinabing, tapos ka na. Na-trigger mo lang ang lahat ng chained magic reactions. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng uri ng spell na may isip, Wrath of Raging Sun, Explosive Flame Retaliation, Solar Shield, Gravity Field Defense, High Temperature Spell, Hellflower Blaze, Falling Star Flame Bids, Resilient Flame Reflection, at ibinuhos ang lahat ng puso niya sa kanyang defensive circle. Tiningnan ang nakakatakot na bilog sa harap niya, nataranta ang lalaking ito. Pagkasugod niya, nagkaroon ng malaking pagsabog. Ang dalawa pa ay natulala lang at nakatayo. Sa huli, naging abo si Batang at bumagsak sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay naging abo, naiwan lamang ang kanyang baluti. Parehong nagulat sina Grandpa Ying at Monk Fanshu. Sinabi ni Monk Fanshu, ang Holy Knight na ito ay direktang nasenga ng mataas na temperatura. Wala namang cultivation talent si Susha ngunit sinanay siya ni Yipyang para maging ganito katikot. Nakita ang tanggang ginawa ng lalaking ito, napasubo lang si Yipyang sa hiya. Sinabi niya, ang idiot na ito ay direktang sumalakay sa absolute defense space ni Susha. Sa madaling salita, pagpapakamatay iyon. Nakatayo si Susha ng tamad sa kalangitan at sinabing, Hoy, kayong dalawang big brothers doon, bakit kayo nakatayo lang? Magpatuloy kayo sa pag-atake sa akin. Ngunit bigla niyang napagtanto na pinagbawalan siya ng kanyang master na umatake. Dali, sugurin niyo ako para makauwi ako ng maaga ngayong gabi. May klase pa akong husband taming techniques. Naramdaman ni Luosi na napukaw siya, dumilim ang kanyang mukha habang minumura. Sumulong si Musashi upang pigilan siya, sinabing, huwag kang magpatokso sa kanyang mga taktika ng pag-provoke. Nagpasya siyang gisingin ang Soul Devouring Demon sa loob ng kanyang katawan. Sa puntong iyon, isang strike ay wawasak sa kanya at sa lahat ng nabubuhay sa loob ng 100 milya. Naisip ni Musashi, kailangan kong gamitin ang pinakamabilis na bilis upang gisingin ang puso ng Ancient Demon. Nakita silang nanatiling tahimik ng matagal, nagtaka si Monk Fu, General, natakot ba ang mahigit 20,000 katao na ito kay Susha? Hindi tama iyon, mayroon silang killer move. Ngunit dahil masyado silang mabagal na magising ang kanilang kapangyarihan, nawala ng pasensya si Yipyang at sinabing, masyadong mabagal. Napakatamlay, kalimutan na. Inutusan niya si Susha, Susha, direkta kang sumalakay. Agad na sumunod si Susha at hinarap ang dalawang Holy Knights sa itaas. Kasabay nito, si Musashi ay nasa 2G kaya katatapos lang niyang mag-update sa bagong version. Sinabi niya, full alert. Maghanda na para lumaban. Agad na sumunod si Luosi. Gumawa si Susha ng isang fire golem upang salakayin sila, sumisigaw, summon fire elemental. Nakita ang fire golem, galit na galit si Luay at sinabing, ipinatawag niya ang mababang antas na fire spirit na ito upang hiyain tayo. Sabi ni Musashi, napakababa ng energy reaction ng bagay na iyon. Mukhang ang tanging specialty niya ay defense. Ngunit hindi tayo dapat maging walang ingat. Tiningnan sila ni Son Shu at sinabing, masyadong malas ang swerte ko. Kailangan kong umasa sa iyo. Habang nagsasalita siya, biniyayaan niya ang fire golem ng hindi mabilang na mga powers, bloodthirsty flame, firepower conversion, apocalypse sword dance art, explosive flame temperature increase, 7 underworld lava heart, crazed star ancestral curse, hellfire piercing bird protection. Agad na naging mas malakas ang fire golem kaysa dati. Pagkatapos ay umungal ito at sumugod patungo sa kanila. Natakot si Monk Fu at sinabing, ang maliit na bagay na iyan ay parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Ang fire golem ay parang isang time bomb na sumusugod patungo sa kanila. Itinuro ni Musashi at pinataas ang power ni Louis, sinabing, sige. Isang mabilis na tagumpay. Ginamit niya ang Ancient Demon Blessing upang palakasin si Luosi. Agad na lumakas si Luosi at sumugod upang harapin ang Fire Golem. Nagpatuloy ang Fire Guy at si Luosi sa isa't isa, ngunit bigla,
hinawakan ng Fire Guy ang kanyang binti ng mahigpit, nagpakawala ng isang mapanganib na ngiti. Natigilan si Lucy at tiningnan siya ng nagtataka, at pagkatapos, boom! Isa pang pagsabog. Nanginginig na pinanood ni Mosai ang pagsabog, lumikha ito ng isang malalim na madilim na crater sa lupa. Maging sina Dao Pang at Fan Shu monks ay nakatingin lang ng blanko. Napasubo si Yipiang sa hiya, sinasabing, ang lakas ng Magic Island ay nasa misla nitong kontrol, ngunit ang babaeng ito, si Susha, ay palaging umaasa sa sarili niyang spiritual energy para sabugin ang lahat upang talunin ang kalaban. Napakasakit ng ulo. Sa wakas, si Musashi lang ang natira, baluktot ang mukha at sa isang malakas na sigaw, ginamit niya ang Ancient Demon Friction Wings, na nagpatubo ng 2 bird wings. Inutusan ni Susha ang Fire Guy, sinabing, "Hoy, body doon, tuloy pa ang laban. Tigilan mo na ang pag-pose." Ikinaway ni Musashi ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala, sinabing, "Maliit na tricks." Agad na sumabog ang Fire Guy at ipinahayag niya, "Sa aking Demon Wind State, ako ang ruler ng Great Desert. Oo, ngayon, kaya ko nang tumakbo ayon sa gusto ko." Tumawa si Susha at sinabing, "Aba, good luck dyan. Baka naparami ako ng pagpapatawag. Hindi mo silang lahat kayang harangin ng ganoon kadali." Pagkatapos ay nagpatawag siya ng libu-libong Fire Guys upang salakayin si Musashi. Nagsimulang lumaban si Musashi sa kanila, ngunit napakarami nila, hindi niya sila kayang harapin lahat. Bigla, kumapit ang isang Fire Guy sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, isang kumpol ng mga Fire Guys ang tuluyang tumakip sa kanya. Sa puntong iyon, ang lalaking iyon ay parang isang bulkan na sumasabog. Pagkatapos, isang kislap ng liwanag ang kumislap, sinundan ng isang malaking pagsabog. Agad na naging abo si Musashi. Sina Dang at Fu Nu Monk ay sunod-sunod na nagulat. Sumigaw si Fu Nu Monk, ang 3 Great Holy Knights ng Rain Nation ay nabura lang ng ganoon. Pagkatapos ay tinanong ni Susha ang kanyang master, "Sa tingin mo ba ay matagumpay ang aking special training ngayong beses?" Dismayadong sumagot si Yipiang, "Failure. Sana ay gamitin mo ang iyong utak habang nakikipaglaban." Narinig iyon, sumagot si Susha, "Masyado lang silang mahina, hindi nila ako pinipilit na gamitin ang utak ko sa labanan." Hindi inasahan ni Fu Nu Monk na ang mga Holy Knights na kinatatakutan ng lahat ay magiging simpleng laruan lamang para sa 2 master at disipulo. Sinabi niya, "Ang isang general na nag-uutos ng 10,000 ay nagiging training dummy para sa inyong dalawa, at nagrereklamo pa kayo na mahina sila. Kakaiba kayong dalawa." Bumaba si Yipiang sa sandaling ito at sinabing, "Monk, kakaiba ang panlasa mo, ayaw mo sa yan ngunit gusto mo ng langfan. Masochist ka." Sumagot si Monk Fan Shu, "Ang langfan ay tungkol sa conquering feeling. Mga stupid otakus lang ang mahilig magbasa ng yan maghapon at magdamag." Samantala, pinanood sila ng nakakatakot na mga tao mula sa Boundless Sect at walang magawa na sinabing, "Ay nako! Eto na naman sila, mukhang sayang ang araw na ito. Mas mabuting bisitahin na lang si Grandpa Fair." At bigla, naging seryoso si Monk Fan Shu, sinabing, "Tama na. Mag-usap tayo tungkol sa negosyo. Sa pagkakataong ito, dumating ako sa Great Desert upang pigilan ang muling pagkabuhay ng Ancient Demon Army, lalo na ang Ancient Demon Lord na nagbabanta sa kaligtasan ng mundo." Sinabi niya, "Sa pagkakataong ito, baka may ilang experts mula sa heavenly rank ang nadarating upang lumaban sa mga ancient demons. Baka makakita ka ng mga experts na kapareho mo ng level sa heavenly rank." Ngunit blanko lang na sinabi ni Yipiang, "Hindi pa dumating ang may-ari ng mga librong yan." Sa tingin ko, isa siyang heavenly rank ang expert. Kilala ko na siya." Narinig iyon, galit na sinabi ni Fan Shu Monk, "Ito ba ang oras para mag-alala tungkol doon?" Ngunit tinalikuran siya ni Yipiang at sumagot, "Wala nang sinabi pa, kailangan kong bumalik sa Rain Nation." Narinig iyon, sinabi ni Fu Nu Monk, "Ang Rain Nation ang frontline laban sa paparating na mga ancient demons, ngunit narinig ko na may mga di inaasahang pagbabago sa Rain Nation kamakailan. Sana ay hindi bumagsak sa kaguluhan ng bansa." Ikinaway ni Yipiang ang kanyang kamay at sinabing, "Relax.
Ang Rain Nation ay pagmamayari ng Boundless Sect, walang sino man ang makakagalaw dito. Sino man ang gustong magdulot ng gulo ay magbabayad ng halaga. Magpaalam na tayo rito. Susha, Terra na.